Nakaka-proud na ang ganda na ng airport natin. Nag-i-improve talaga yung NAIA. Pero hindi siya NAIA, guys. Pasabi ka ng NAIA ba to? Yung flight natin ngayon ay inabil natin sa Cebu Pass. Imagine back and forth. Manila to Cebu, 1,200 pesos. Yung bawal mo dyan ng ganyan, di aanhin mo yan dyan. Wala akong talang bawal. Pero sinag pa rin yung bag ko. Na-excite na ako mag-Cebu. So, just landed at Mactan Cebu International Airport. Hi guys! It's another day and another chance to biyahe. Today guys, we are here sa NAIA Terminal 3 dahil tayo ay pupunta ng Queen City of the South, Cebu City! Grabing energy. So ngayon guys, samahan niyo ako. Tutur ko kayo sa process, sa detailed process kung paano ba mag-fly from Manila to Mactan Cebu International Airport. Okay? Tara, biyahe tayo. So yun guys, dito merong mga ganyan. Merong mga self-check-in counter. So, since Cebu Pacific yung ating airline, pwede na tayo dito mag-check-in and then mag-print din ng boarding pass. So yun, sinelect ko lang yung Cebu Pacific. Tapos i-scan natin yung itinerary natin na madadownload nyo sa application mismo na silang Cebu Pacific. So yan, try na natin i-scan dito. Ayan, so nag-scan na guys. I-retrieve lang yung details natin. So yan. So nandiyan naman na your booking number. Ito na. Tapos from Manila to Cebu. Next na natin. Ayan. So nakapag-check-in na tayo. So re-repeat lang natin yung boarding pass natin. Tapos ito yung mga reminders. So syempre bawal liquids na may 100 ml pataas, mga food items, mga sports equipment, mga wireless cables, umbrella, bladed and pointed items. So yan yan, mga dangerous goods. Yun, bawal ka magdala ng ganyan. Aanhin mo yan dyan. Tapos bawal ka magdala ng gasulbi. Okay? So yan, understand na natin. Check na natin ito. I fully understand. Then check in. So nakapag-check-in na ako guys. So online check-in. So repeat na natin boarding pass natin. So ito na. So there guys, we got our boarding pass. Nasabi ko to sa Boracay trip natin na nakakatuwa. Ang ganda ng boarding pass natin guys. Kasi if nakapunta na kayo ng Changi Airport, Singapore Changi Airport, gantong-ganto yung papel niya. Hindi siya papel na as in papel lang. Dito, makapal siya, matibay, alam mong pang matagalan. So, kudos ng iya. It's a ganito. Now, tingnan natin. So, tayo ay 5J571 bound for Cebu. Hanapin natin yan, guys. Eto. There, guys. So, check-in daw. Open na yung check-in. Lang, ito, 16:05. Yun yung flight natin. That's 4:05 guys. So, ngayon ay 2:44 p.m. So, we still have time pa naman before tayo mag-board. So, yung boarding natin guys is 3:20. So, meron pa tayong 40 minutes. Diba? So, ngayon security check na tayo. Tapos, after security check, i-tour ko kayo sa kung ano ba yung meron sa loob ng NAIA. Try ko din guys na i-tour kayo sa mga bago. So ano nga ba yung mga bago dito sa NAIA? So ano nga ba yung i-expect natin? So dito guys, meron ng mga bago, meron ng mga food stalls, meron ng mga food courts. So ayun guys, tingnan natin. Ano nga ba yung mga bago ngayon sa NAIA? So, check natin yan lahat. Okay?
Guys, reminder lang ha, dito may mga travel tax na bayaran, yung section A, B, C, D. Pero pag domestic lang, yung flight nyo, hindi naman natin kailangan magbayad ng travel tax. Pang international flight lang yan. Asa merong mga nare-receive na mga question kung mabayad pa rin ba ang travel tax kahit domestic lang? No, hindi na. Pang international lang yun. Okay guys? There guys, sa mga bago dito, yung immigration ng OFW, nakahiwalay na, dyan na siya. Tapos, meron na rin mga lounge. Ayan yung VIP lounge. Nasa may taas niyan guys. Andoon na yung mga bagong mga kainan dyan sa may second floor. Now we're heading na dun sa may boarding gate natin. Guys, nag-final call na yung flight natin, 5G571. So, tour ko kaya, quick tour lang. Ito, dyan yung immigration. So, again, yung immigration ay pang international travel lang. So, if we're flying domestically, hindi natin kailangan mag-immigration, guys. So, yan. Dito yung immigration, yung mga Philippine passport holders. Sisiwalay lang nga yung OFW, di ba? Tapos, sa pag domestic, ito lang. Domestic departure. Diretso tayo sa may security check. Okay? I'll update you guys after security check. Okay, see you! There guys, so we're done na. Kakatapos sa taga natin. As in, kakatapos lang talaga. Sa security check. So, ang ginawa is chinek yung bag ko, itong backpack ko. Chinek yung banay ticket ko. Chinek yung wallet ko. Hindi ko alam kung yun yung hinahanap nila, pero na-check siya talaga ng personnel. So, good thing wala naman daw nakita. So, hindi ko alam kung anong meron. Kasi alam ko naman, guys, yung mga bawal. Sa hindi, di ba? So, wala akong dalang bawal. Pero sinag pa rin yung bag ko. So, hindi mo naiinis kasi you're just doing their job naman. Naiinis ako, guys. Kung bitaling bala yun. Pero tinan nyo, meron ng mga improvement dito sa security check pa lang ng domestic. Ang ganda na guys. Even yung mga ceiling, tayo guys, oh, aesthetic na guys. Mayroon ng mga wood accent ang NAIA. Oh, ganyan na siya ngayon. Nag-i-improve na talaga yung NAIA guys. May mga pa-wood accent na sila. So parang may feel mo na parang, uy, airport talaga siya. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh, we're upgrading pa. We are upgrading this area to serve you better. Pwede nyo yung ceiling. Diba? Improving. Meron ng mga wood accent. So yun guys, that's why very important na nagalat kayo ng time. Kasi baka mamaya nga i-check nga yung bag nyo, ano bang meron sa bag nyo. Pero kasi talaga guys, wala akong nakitang, wala akong dinala. Wala akong dinalang bawal. Kaya rin ako pinapas. Kasi nga, wala naman sila nakita. So, hindi ko lang kung nakita nila ba't ganun. As ito guys, isa sa mga bago. Ayan, yung The Food Village. Look at that guys. Pasabi ka ng NAIA ba to? Ganun. Guys, ganun. So yan o, meron ng mga ganyan. I'll turn you around. Pasok tayo sa loob. So, para siyang food court. Ito yung food court ng NAIA ngayon. Ayan o. Diba? May mayroon agad lechon, guys. I'm so excited mag-lechon sa Cebu. Sa Cebu tayo mag-lechon. Oh! May faha na gagawin dito, guys. Yung Vietnamese food yan. Ang sobrang sarap. Ayan. Ayan, guys. Ang ganda, diba? May cinnamon din. Look at that, guys. May cinnamon. Tayo natin humanap ng makakain. Naka-fresh yung ilaw, diba? Di ba guys, naka-fresh yung ilaw. Alam mo, first impression ko, ang nasa isip ko, NAIA ba to? Parang hindi siya NAIA guys. Ayan, kung gusto nyo kumain, may cinnamon, meron din cutlery sa kabila. Kasi dito yung bebang sa halo-halo. Kung gusto nyo magpalamig muna. Meron din pa dito corner doon, guys. May Dunkin din doon. Ayan, ang dami rin seats na available. So, hindi ka mahihirapan. Dito rin na aking favorite na ensaymada. Ayan, no? Mulax. Ito pasabog. Sa ibang lugar, mapapila nito. Pero dito lang pila. May yaw-yaw, guys. Oh. May yaw-yaw, guys. Wow! Pupunta kayo ng NAIA, tapos gugutom kayo. Punta kayo sa may food village, guys. Maraming food choices.
So kung gusto nyo ng ensaymada, may mulak loob, cinnamon, may yaw-yaw, may bebang salo-halo, may Dunkin, di ba? Ang daming options. Hi guys! So we are here sa may Food Village, yung pinakabagong food court dito sa may Naiya. Grabe, na-amaze talaga ako. Alam niyo ba guys, may socket. So pwede kayong mag-charge dito if meron kayo mga dala mga charger. Ayan no. Ayan guys, oh, kita nga ba? So, if maabutan kayo ng lobat, if malobat kayo, madadbat kayo dito sa Naiya, meron namang options na libre. Pwede kayo mag-charge. Before guys, meron na talagang mga libreng charging station sa Manila kasi nakatayo ka. Di ba? Hindi ko lang kung nakikita ngayon or kung first time yung magnanaiya, meron mga ganun guys. Nakatayo ka nga lang, standing ovation ka. Pero this time guys, nakaupo ka, comfortable ka dito. Ang ganda ng vibe, ang ganda ng ambience, ang bango dito guys, ang may pagkain. Ang ganda ng ilaw, naka-fresh yung ilaw, di ba guys? Grabe. Nakaka-proud na ang ganda na ng airport natin. And to think guys, konting improvement pa lang to. What more kapag natapos na mismo yung buong improvement ng Naiya, diba? So we're looking forward talaga na matapos na yung ginagawang rehabilitation ng Naiya para, hindi na tayo nasa listahan ng worst airport in the world, diba? Nakakatawa kahit itong mga foreigners dito sila ngayon, kumakain sila dito ng mga Pinoy food. Kasi maraming Pinoy food options dito guys eh. May lechon agad. Pagpasok mo lechon agad guys. So, pero sabi ko, kakain tayo ng lechon sa Cebu na para matry na natin yung lechon Cebu. Kasi I haven't tried talaga yung lechon Cebu. Ang dami ko naging friends sa Boracay trip natin na nagsasabing, try ko daw yung lechon Cebu kasi ibang-iba talaga siya sa lechon natin sa may Manila. Kumbaga, sa atin daw kasi liver sauce, di ba? Yung sausawan. Pero sa lechong Cebu guys, toyo daw. So yun. So na-curious ako tuloy kung ano talaga yung lasa ng lechong Cebu. So kaya ngayon, nagawin natin sa Cebu ay kumain ng lechon guys. So grabe yung purga talaga tayo sa lechon doon. So yun guys. Also pala guys, for this trip, hindi ito solo trip natin. Kasama natin yung dalawa sa ating mga kaibigan. Ayan, si George at si Monch. So, kasama natin sila. So, ando na sila ngayon sa may Cebu. Nauna na sila. Si Monch kasi galing siya ng Siargao. So, pumunta pa siya ng Cebu para sa atin. Nung nalaman niya magsisibu tayo, nag-book talaga siya ng flight from Siargao. Tapos si George, ang flight niya kaninang morning. So, ando na siya. So, bakit iba-iba kami ng flight guys? Kasi guys, yung flight natin ngayon ay inabil natin sa Ceb Pass. Ayun guys, Ceb Pass to guys, as in. So, ano nga ba yung Ceb Pass guys? Yung 99 pesos base fare. So, alam nyo ba guys, yung flight natin ngayon from Manila to Cebu ay worth 640 pesos lang. Diba guys? Pasabog yun. As in, sobrang pasabog nun guys. So yun. Tapos yung flight natin from Cebu to Manila, same price. Almost same price. As in, nasa 640 pesos lang din. So imagine guys, yung tipid na nakuha natin. Imagine back and forth. Manila to Cebu, 1,200 pesos. Diba? Para ka na nag-bus from Manila to Baguio. Pero this time, sa atin, Cebu tayo guys. Nag-airplane tayo for 1,200 pesos back and forth. Yun. Yun yung isa sa mga pros ng Ceb Pass. Kaya marami nag-ask sa akin, worth it ba yung Ceb Pass? Worth it siguro yung Ceb Pass guys. Kung frequent traveler kayo na hindi yun iniisip yung schedule. Kasi, pili lang yung mga flights sa pwede mong i-avail yung Ceb Pass. Hindi lahat ng flights merong Ceb Pass. So, minsan pahirapan. Like, yung Boracay trip natin guys, yung Boracay trip natin ay Ceb Pass din yun. Good thing, maganda yung dates na merong Ceb Pass sa Boracay kasi minsan sobrang hirap kumuha ng flights na may Ceb Pass. Especially kapag peak season, mga summer, Holy Week, yun.
So, maganda siya guys, yung Sebas. Tipid siya kung kaya nyo magbiglaan. Very spontaneous na travel. Like itong Cebu trip natin, very spontaneous yung travel natin na to. So, inabook natin to a week before. Kasi pwede mo i-avail yung Sebas a week before nung trip na yon. So, for example, January 1 ngayon. So, yung a week before January 1, dun mag-open ng Sebas. Ganon siya nag-work eh. So, if you have any questions kung paano nag-work yung Sebas, please comment down below or message me on my social media accounts, okay? Okay. Next, yung cons na guys, kasi pili nga lang yung mga flights na meron. So, minsan hapon na yung flight. Like for example, ngayon hapon na. Or minsan alanganan, usually weekdays. Bibihira nag-open ng weekend. So, pag mayroong weekend na may Sebas, guys, grab nyo na yun. As in, grab na talaga. Kasi bibihira lang talaga na mayroong weekend yung Sebas. For example, from Manila to Boracay, from Manila to Cebu, bibihira siya. Pero, ang maganda kasi pag Cebu, guys, sobrang daming available na Sebas flights. Yun yung maganda pag Cebu. Yung iba medyo mahirap. Like yung Bohol natin, ang hirap ng Sebas na yun guys. Yung sa Bohol, sobrang hirap nun. Especially Holy Week type mo talaga sa Bohol last April. So yun. Yun lang guys. Ayun lang naman yung Sebas. So, again, kung meron kayong tanong, comment down lang kayo dyan. Sasagutin ko sila lahat. Okay? Okay. So ngayon guys, let's go na doon sa ating boarding gate. So, ang ating boarding gate guys, boarding gate 118. At guys, na-excite na ako mag-Cebu. See you guys sa boarding gate natin, okay? Ayan na guys, narinig nyo ba? Tinawag na yung 5J571. So, nito naman na tayo sa may gate natin, gate number 118. So, good thing guys, tayo magbabas. Buti na lang hindi magbabas. Ayoko magbas-bas guys. Ang hassle nun. Dito diretso na. So, perfect. Hey guys, so here na sa mga aircraft sa loob. So malaki yung aircraft natin guys, Airbus A330. Yung last time na try ko to Thailand eh. Ngayon Cebu, grabe guys. Grabe, ang laki. Kaya maraming passengers. So ang disadvantage na ito guys, mahirap pumasok. So mahirap bumaba kasi maraming tao. So matagal. So yun guys, see you later sa Cebu. Hi guys, so we have just landed at Mactan Cebu International Airport. Hi guys, welcome to Mactan Cebu International Airport. Wow guys, finally, first impression ko sa airport, Terminal 1 kasi to pag domestic, so medyo luma siya. Pero maganda yung Terminal 2 na Mactan Cebu International Airport guys, pag international. Sobrang ganda nun. Pero since domestic nga tayo, we're from Manila, so nandito tayo sa may lumang airport, bumaba. Ito daw yung exit. Ay, ganun na agad, exit na agad. Sabi, ito na, medyo, yun nga, yung first impression ko guys, medyo luma talaga siya. Tinan nyo naman. Pero still malamig dito sa Mactan Cebu International Airport. Ito na agad yung labas. Saan may laban toilet dito, B? Toilet ba yun? Tignan nga natin. Dami sumasalubong guys. Oh, ba't ang init? Asa labas na ba tayo? Ba't ang init? So, yun. Ito na agad yung mga lechon guys. Dito na agad sila. So now guys, since we're here na sa Mactan Cebu International Airport, ituro ko sa inyo yung mga ways kung paano makapunta sa may Cebu City. Since ang Mactan Cebu International Airport ay nasa Lapu-Lapu City. So meron dito guys na my bus.
So, hanapin nyo lang siya sa may arrivals. Yung my bus ay point-to-point bus siya. Ang baba na nun guys is sa may SM City, Cebu. So, kung naghahanap kayo ng cheaper alternative doon sa mga Grab, taxi, meron naman ditong my bus. So, yun siya. Pero kasi, since tayo naghabol tayo ng oras, since meron kaming dinner nila Jure siya ni Monch, so kailangan natin makapunta ng Cebu City agad-agad since it's already 6:09 PM. That's why mag-grab tayo. Pero according naman guys sa mga nagsasabi sa akin mga friends, mas mura daw talaga yung Grab dito sa Cebu compare mo to Manila. So let's see kung magkano maging fare natin sa Grab later. Other guys, kaya pala siya mainit kasi nasa labas na tayo. Sabi ko, ba't parang mainit? Ito, labas na pala siya, guys. Uy, ang ganda ng toilet. Oh, pack na pack yung toilet. Let's toilet muna, okay? Ang cool na airport nila, guys, kasi ang daming ganap. Meron duty free. Tapos may potato corner na dito. Meron mga Macau Imperial. Para siyang mall. Maganda yung map ng Cebu International Airport, guys, ha? Kahit yung Terminal 1. Maganda guys sa mga Cebu International Airport ha, especially yung Terminal 2. Pero itong Terminal 1, okay na siya, maganda siya guys. Ito na siya oh. Ayan na oh. Maayong pag-abot sa Cebu. Welcome to Cebu. Ayan na siya guys. Ito na yung pag-welcome nila dito. There guys. So tandaan nyo lang, paglabas nyo ng arrivals, bright lang kayo. Meron naman mga signage na nakalagay doon, bus to city. If magma-my bus kayo, meron din mga taxi dito. So ituro ko sa inyo guys kung nasan ba yung my bus, kung saan siya makikita, para in case na mapunta kayo dito, gusto nyo mag-bus instead na mag-grab, alam niyo na kung saan. Ito siya. Ito yung makikita nyo yung mga lechon. Guys, masarap ito yung Ayers lechon. Recommended yan ng local. So mamaya sa ating dinner, alam ko Ayers lechon ang kakainin natin. O yan na yung mga guys, taxi. And makikita nyo yan, may taxis, diretso, private cars. Tapos, ang bus guys ay kaliwa or left. Yan. Ay, madali lang naman siyang makita guys, madali lang talaga. So if magbabus daw dito sa part na to, ayun, yun na yung bus guys. Kita-kita naman dyan yung bus. Ayan. Dito sa may Grab, Kineso. Ayan, nakikita nyo sa may Grab booth here. Nandyan naman yung bus. Ayan, may bus dun guys. Hi guys, so we're here na sa may bus, may bus nga. So nag-my bus na tayo para mas mura. So nag-check ako ng Grab guys, 600 mula airport hanggang hotel natin. So I've decided na mag-my bus tayo. So from airport hanggang SM City Cebu, 50 pesos lang siya guys. So from SM Cebu, doon tayo magka-Grab papunta doon sa may hotel natin. So okay naman yung bus guys. Meron din lagay ng mga luggage sa unahan. So if ang worry nyo ay yung mga luggage, may mga lagay naman, may storage naman sa may harapan. Okay, so share ko mamaya yung overall experience natin sa may bus, pagaba natin sa may SM Cebu. Okay? Hi guys! So we are here na sa may SM City Cebu, to be exact. We're here na sa may babaan ng my bus. So, kamusta nga ba experience ko with the my bus guys? Kung gusto nyo makatipid, very much recommended siya guys. Pero hindi siya point to point ha. Kasi may mga times na nagababa siya, may mga times na kasakay siya. So, hindi siya point to point. Pero guys, ang good thing naman is saglit lang yung biyahe. Yung biyahe natin, inurasan ko siya, mga nasa around 28 minutes lang from the airport. So, okay na rin guys. 50 pesos, okay na okay yun. Gagawin natin guys, from the SM City Cebu, dito tayo mag-book ng Grab going to our hotel para makatipid tayo. Ganun guys. So, kung gusto yung gawin itong ginawa ko ngayon para makatipid kasi medyo mahal yung Grab, especially pag rush hour, pag maraming tao, this is very much recommended guys. So,
Pero ngayon, tanong sa akin na ba sa my bus, please message me or comment down below, okay? So yun lang guys, marami kayong aabangan sa Cebu trip natin ngayon. So as you all know, yung mga previous vlogs natin, solo travel tayo doon, di ba? So for this trip kasi meron tayong mga kasama mga friends. So meron tong kakaibang flavor yung vlog natin. So abangan natin yan guys. Ang dami ko lang gustong puntahan dito guys. Gusto ko lang puntahan yung Magellan's Cross, even the cathedral nila sa may Cebu, yung Basilica del Santo Niño de Cebu. Gusto ko na siyang puntahan guys. So marami pa. Gusto ko rin puntahan Temple of Lea. So yun, maraming dapat abangan sa ating travel series na to. So hopefully guys, abangan nyo sila. And yun lang guys. So thank you so much for watching this vlog. And I'll see you in our next biyahe. Bye guys!